Celebrating the Year of Faith this 2013. Veritas 846 Kapanalig, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita. Katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, lahat ng kailangan mo. Balitang totoo, tulong na totoo, payong totoo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 na minuto, makalipas ang ika-6 ng gabi. Ngayon po ay Martes, ika-12 ng Pebrero, taong 2013. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Magandang gabi, kapanalig. Narito na ang ating programang Talakayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtaguyod ng Promotion of Church People's Response o PCPR, Kapatirang Simbahan para sa Bayan o Kasimbayan at ng Kadao Productions, 60 minuto tayo magsasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo nang Talakayan! Muli po, magandang gabi. Ito si Raymond Villanueva ng Kadao Productions. At ito si Father Greg Obejas ng PCPR. Kami ni Raymond ang iyong mga host dito sa ating programa sa Radio Veritas 846 AM. Ang Talakayan!
Ang tala balita sa araw na ito, araw ng Martes, ika-12 ng Pebrero, taong 2013. Ang ating unang balita, pakikipagdialogo ng mga obispo sa DAR, malabong matuloy. Malabo nang matuloy ang pakikipagdialogo ng simbahan kay kalihim ng reformang agraryo Virgilio de los Reyes dahil sa panawagan ng mga obispo na balasahin na pamunuan ng Department of Agrarian Reform. Ayon kay Bishop Broderick Pabilio, tagapangulo ng National Secretariat for Social Action, Justice and Peace o NASA ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, nababahala sila sa napakaliit ng naipamahaging lupa ng ahensya ngayong mapapaso na ang batas sa reformang agraryo sa Hulyo 2014. Dagdag ng CBCP, dapat palitan na si De Los Reyes upang mabilis at maayos na maipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Law with reforms sa nalalabing panahon pa nito. Nagpahayag sa isang liham kay Pangulo Benigno Aquino ang 84 na obispo ng kanilang pagkadismaya sa umano'y underperformance ng DAR at sa napakabagal na pagpapatupad nito ng CARPER. Sinabi naman ni De Los Reyes na handa siya makipag-usap sa mga obispo, subalit ayon sa CBCP, hindi nila alam kung bakit makikipagdialogo pa sa kanila si De Los Reyes samantalang sa Pangulo nakapatungkol ang kanilang liham. Ang ating ikalawang balita, kalahating bilyong pisong irregularidad sa pondo ng DOH na diskubre ng Commission on Audit o COA ang higit 500 milyong pisong irregularidad sa paggasta ng pondo ng kagawaran sa kalusugan. Ayon sa taunang audit report ng COA noong 2011, pumalyang ibigay ng DOH sa National Treasury ang higit 150 milyong pisong kita ng Bureau of Quarantine. Dagdag ng COA, ginamit din ng opisyal ng DOH na walang pahintulot ang higit 120 bilyong piso para sa umano'y iba't ibang proyekto ng ahensya. Ayon kay State Auditor Director Cora Lea de la Cruz, maanomalya rin ang kontrata para sa pagbili ng iba't ibang kagamitan na walang malayang kompetisyon at pananagutan sa proseso ng procurement na nagkakahalaga ng halos 400 milyong piso. Tinukoy ni de la Cruz na kasamang inimbestigahan ang DOH Central Office, East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, Bureau of Quarantine, Quirino Memorial Medical Center, Baguio General Hospital at iba pang panrehiyong ospital. Ang ating pangatlong balita, simbahan nag-prayer rally laban sa pagmimina sa Ilocos Sur. Pinangunahan ng Archdiocese ng Nueva Segovia ang isang prayer rally na tumututol sa pagmimina ng magnetite o itim na buhangin sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon kay Donna Rabang Peta ng Defend Ilocos Against Mining Plunder o Defend Ilocos, may 3,000 ang lumahok sa rally kabilang ang mga Katoliko at mga makakalikasang grupo. Panahon na para tapusin ang pananahimik ng mga institusyon ng simbahan, akademya at media sa mapanirang pagmimina sa mga baybayin ng Ilocos. Ayon pa sa Defend Ilocos, nananawagan din ng grupo na pangalagaan ang likas yaman ng bansa, ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan at tiyaking ligtas ang kapaligiran. Tungkulin ng lahat bilang mamamayan at Kristiyano na ilantad at labanan ang sabuatan sa pagitan ng mga opisyalis ng gobyerno at mga korporasyon sa pagmimina, dagdag ni Peta. Ang ating pang-apat at huling tala balita sa linggong ito, iba't ibang grupong pangkapayapaan nagdaos ng Liturgical Peace Forum. Idinaos ang Liturgical Peace Forum on the peace process between the Government of the Republic of the Philippines at ng National Democratic Front sa pangunguna ng Philippine Ecumenical Peace Platform o PEPP kaninang hapon sa Christ the King Seminary dito sa lungsod Quezon. Layo na nasabing forum na marinig ng mga mamamayan ang nangyayari sa usapang pagkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng NDFP. Mahigit ng 2 taon na ang pamamahalang Aquino, subalit hindi pa rin nabubuo ang kasunduan sa socio-ekonomikong reforma na sinasabing pinakalaman ng usapang pagkapayapaan ayon sa PEPP. Sa pangunguna ni na Obispo Broderick Pabilio at Deo Iniguez, nagkakaisa ang mga dumalo sa panawagan sa parehong panig na igalang at sundin ang mga nauna ng kasunduan, palayain ang mga bilanggong politikal at muling ituloy ang usapang pangkapayapaan. At para sa ating tala parokya, naririto si Father Greg. Grupong Dambana magtatayo ng paaralan sa nasalantang komunidad sa Mindanao. Ilulunsad ng Damayang Simbahan sa panahon ng disaster o Dambana ang proyektong Pray Fast Build a School in Mindanao bilang pag-alaala sa Kwaresma. Layo ng proyekto na kumalap na mahigit na
400,000 piso upang maitayo ang isang paralan ng mga katutubo sa Compostela Valley na nasira ng Bagyong Pablo. Matandaang libong buhay ang nasawi at bilyong piso ang ari-ariang nasira ng Bagyong Pablo ang isla ng Mindanao. Ilulunsad ang proyektong Pray Fast Build bukas as Wednesday sa Santo Domingo Church, Quezon City. Inaasahan ng dambana na sa pagtutulungan ng mga mananampalataya muling maibabangon ang pangarap at kanlungan ng ating mga kapatid sa nalumad. At yan po ang ating mga talabalita sa linggong ito, mga balita hinggil at mula sa bayan. Ano ang pananampalataya kung walang gawa? Ito ang tanong at hamon sa atin ng Panginoon at ito ang hamon sa atin ng kasalukuyang panahon. Tayo ay makinig sa ating panimulang panalangin. Diyos na pinagmumula ng buhay at pag-ibig, nagpapasalamat kami sa iyong walang humpay na pagkalinga at pagkikisa sa amin. Madama at may padama nawa namin ang iyong pagmamahal sa piling at paglilingkod sa aming kapwa, lalo na yaong mga dukha at inalipusta sa aming lipunan. Dalangin din po namin mga kandidato sa darating na halalan. Balutin mo nawa ang kanilang isip ng iyong kabutihan. May sa puso nawa nila ang bawat mahihirap ng tulong, pagkalinga at pagtataguyod ng dignidad ang kailangan. Iwaksi nawa nila ang personal at pampamilyang mga interes lamang at mamayani ang politika ng pagbabago. Idulot mo, o aming Diyos, na sa aming pagsisikap at pagkakaisa, katarungan at kapayapaan sa aming bayan ay makamtan at kaharian mong pag-ibig at buhay ay maghahari. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Greg. At bago tayo mag-break, meron muna tayong mensahe dito mula kay Kapanalig Lourdes ng Balis, Cabanatuan. Good evening, Father Greg. Pag-pray po ang aming pamilya for blessing and good health. Yan, muli po mula kay Kapanalig Lourdes ng Balis, Cabanatuan. Patuloy po kayong makinig. Ito ang ating programang Tala Akayan. Hatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagnilayan namin. Ang kahalagahan ng karunungan mula sa aklat ng Kawikaan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Attention mga kapanalig! Nais nyo bang maging isang volunteer reporter ng Veritas 846? Makipag-ugnayan kay Mr. Dennis Heron sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa 0927-256-6172. Join na at mag-report sa Ronda Veritas Report! Tala Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions. At ito si Father Greg. At ikaw, Kapanalig, ay kapiling namin dito sa ating programa Tala Akayan. At aking sinabi, isinasamo ko sa inyo na inyong dinggin ninyong mga pangulo ng Jacob at mga pinuno ng sambahayan ni Israel. Hindi baga sa inyo ang pag-alam ng katwiran. Kayong napupuot sa mabubuti at umiibig sa kasamaan, na siyang umaagaw sa mga dukha ng balat nila at ng kanilang laman sa kanilang mga buto. Ito ay pagbasa mula sa sulat ni Micah, chapter 3, verses 1 to 2, bilang paalala sa mga nais mamuno at namumuno sa ating bayan. Katwiran at katarungan ang dapat na pairalin upang maging karapat-dapat. Sa kabilang banda,
tagubilin din para sa ating mamamayan na mabuting o pumiling mabuti ng mga namumuno sa atin. Akma ang ating paksa ngayong araw hinggil sa halalan dahil ngayon din ang simula ng pangangampanya para sa pambansang prosesyon kabilang sa pagkasenador at mga party list. Subalit tulad ng mga suwail na anak, matagal nang nangangampanya ang maraming kandidato sa pamagitan ng umano'y pagpapakilala. Kaliwat kanan sa bawat daan makikita mo na ang mga mukha ng kandidato. Sa radyo at telebisyon na nga maging ang Pangulo, maririnig mo sa pag-endorso. Ilang buwan pa bago ang eleksyon, subalit matagal nang nag-uumpisa ang pangangampanya. Ngayon pa lamang ay pag-usapan na natin kung anong mga katangian ang nararapat na mamuno sa atin. Ano ang mga nakikita nating problema sa pagiging o sa magiging kondukta ng eleksyon. Higit pa, ano ang hamon at tagubilin sa akin at sa iyo, kapanalig, bilang tungkulin ng isang mamamayan at isang mananampalataya. Exciting ang mga tanong mo, Raymond. Ang makakausap natin mamaya ang isa sa opisyal ng institusyon na nagsusuri sa ating politika at pamamahala, ang Center of People's Empowerment in Governance o CENPEG. Yan. Lagi namang exciting ang ating mga topic dito, Father Greg. Ngayon, kapiling natin ng isa sa mga tagapagsalita ng grupong nananawagan ng malinis at mapayapang halalan, ang Kontradaya. Nasa headline siya nitong mga nakaraang mga araw hinggil sa pagtingin nila sa PCOS machine, yung Precinct Counting Optical System. Tama ba? Siya rin ang quad-core processor, Executive Director ng Computer Professionals Union o CPU. Magandang gabi, Ginoong Rick Bahage. Magandang gabi, Raymond at Father Greg. Magandang gabi, Rick. Parang bait-bait magsasagot ni Rick Yung mga interview mabait na yun, matagal ko ng kaibigan talaga? Lalong-lalo na pagkaibigan ko, pagka kailangan kong magpalinis ng computer. Ng computer? Kaibigan matalik ko yan, sige. Tawa na tawa. Ngayon, kumusta ka, Rick? Mabuti naman. Mabuti? Mabuti naman. Mabuti naman. Ngayon, ano ang CPU at ano ang mga serbisyo nito? Yung Computer Professionals Union, yun po yung aking organization. Kami ay isang NGO, non-stock non-profit din, na kung saan ang pangunahing mga kliyente ay mga non-profit din, mga NGO din. So ang ginagawa namin ay tinutulungan namin yung mga ibang organisasyon, mga people's organization, sa paggamit ng mga teknolohiya na makakatulong sa kanilang mga gawain. Ano naman ang buting idinudulot ng yung mga NGO kasi sa mga matakaw sa papel daming records sa kondukta ng kanilang mga serbisyo sa taong bayan, paano nakakatulong yung sila ay umaagapay na o nandun na sila sa information and technology age. Yung paggamit po ng teknolohiya, kumbaga nagpapadali talaga. Nakakatulong dun sa maraming mga bagay mula sa komunikasyon hanggang sa pag-aayos ng ating mga dokumento. Malaking tulong siya dun sa mga people's organization na kung saan ang sinuserbisyuhan din ay mga grassroots na talagang kumbaga sa ngayon na kung saan ang isang malaking labanan ay paano mabilis na makuha yung mga impormasyon. Kailangan na umagapay yung mga non-profit, yung mga organisasyon doon sa mabilis na pagtakbo ng teknolohiya. Yan. Pero membro ka pa ng isang organisasyon. Ano nga yun, Father Greg? Yung Kontradaya? Ayun. Yung Kontradaya po, isa siyang election watchdog, na kung saan marami iba-ibang mga organisasyon na nandito na naghahangad, nagbabantay doon sa credible, transparent, accurate na eleksyon. Simula pa nung mga nakaraang mga eleksyon, nagbantay din tayo noong 2010 ng unang nag-automate. Ngayon, magbabantay tayo ulit. Sama natin, hindi mo nabanggit yung peaceful conduct of elections. Ayun, sa mga panawagan ng simbahan yan pero hindi pwedeng Dota, no? Sa offline, online lang yan. Counter-Strike. Online lang yan pwede. 'Di ba? Ngayon,
yung nagkondukta ng testing ng PCOS machine sa Commission on Elections. Yung bago? Yung Nitong mga very recently. 27 lang yun, ano? Oo. At nasaksihan ninyo, Rick, kung ano nangyari. Kwento ka naman. Ayun. Noong February 2, yung COMELEC, ito yung unang-unang pagkakataon na kung saan nakita natin ulit yung mga makina na ginamit noong 2010, ano. Kumbaga lumipas yung 3 taon matapos yung 2010, ngayon ulit nakita namin ulit nung February 2 yung mga makina na gagamitin sa eleksyon. Doon maagang dumating yung mga volunteers ng Kontradaya, yung ilang members ng CPU para saksihan yung gagawin nila na mock election. Dahil po iyon ay mock election, ang talagang inaasahan natin ay makikita natin kung ano yung mangyayari dun sa May 13 na election kasi mock eh. So parang isi-simulate kung ano yung magaganap. Pero dumating kami ng maaga, mga 6:30 kasi alas 7 yung simula. Pagdating pa lang namin, pagsimula pa lang ng buksan yung presinto, marami na yung mga mapapansin ka na parang hindi gaanong handa, no, doon sa kahit yung mock election lang. Una, sa kondukta halimbawa ng mga teachers, yung mga tatawagin natin ng mga Board of Election Inspectors, hindi pa nila alam kung ano ang gagawin nila. So parang isa ito sa mga problema nung last election. Noong nakaraang eleksyon, ganun din, ano, dahil nagmadali din sa pagsasanay ng mga BEI, medyo nagkulang din sa panahon. May mga ilan talagang BEI na hindi din gaano nakasabay kung ano yung gagawin nila. Ngayon, hindi siya kasalanan ng teacher, ng BEI, ano, kasi kumbaga kung late silang nasanay, talagang kulang yung pagkakataon nila na magagap kung ano yung gagawin nila. Lalo first time yun ginanap. First time siya. Pero there was ample time na binigay with this coming election, di ba? May time yan na. So ngayon po, sa kalendaryo po kasi ng COMELEC, ang pagsasanay ng mga teachers ay Marso pa yata gagawin. Kaya yung mock election, yung teachers talaga na tumayong mga BI, kino-coach talaga siya. So okay lang yun nung tinitingnan mo kasi mabilis naman makagagap yung teacher, pero yun nga, in-expect natin na parang simulation. Pero yun, so yun yung una natin napansin. Yung pangalawa na talagang nakakabahala, yung unang ginamit na makina, yung PCOS machine na tinatawag, yung precinct count optical scan yung tawag nila. Yung PCOS machine na unang ginamit, sa unang mga 4-5 botante, 10 na botante, wala itong tinanggap na balota. Naku po! Lahat ng finid dito sa PCOS machine na to, rejected. Hindi rejected eh. Hindi talaga siya tinatanggap. Iba yung rejected eh. Yung rejected kasi yung nagkamali yung entry ng botante. Oo, yung may mga markings sa balota na hindi dapat andun yung markings. So papasok yon, tapos iluluwa yon. Yun ang rejected ballot. Pero itong mga balota na isinubo doon, wala talagang tinatanggap. You mean nilunok? Wala talagang nilunok yung PCOS machine. Kaya napilitan sila na palitan. Walang ganang kumain yung mga parang ano eh. Pinalitan yung PCOS machine. May pangalawang makina. Siyempre, ang talagang parang proud yung COMELEC na ganito po kabilis magpalit ng makina. Kapag po nasira po yung makina sa presinto po, sa araw po ng eleksyon, ganun po kabilis. Madaling mapapalitan. Actually, hindi totoo yan. Dahil nung 2010 elections, di ba, naalala mo, nasa Mindanao ako. Alas 10 pasado ng barilan. Alas 10 pasado na hindi pa na-deliver ang PCOS machine sa munisipyo. Yun po yung isang anyway, di nagmalaki sila. Madaling palitan. Nagmalaki sila na ganito po kabilis. Kasama po sa contingency plan namin, pag nasira po yung PCOS, meron pong kapalit. Dahil oras naman nila yon, pinagbigyan natin sila. Kasi yung PCOS machine, yung backup machine nila, nandun lang sa likod. Di talagang madaling balik. Pero ang sabi nga natin sa paliwanag nga natin, sa totoong halalan, sa May 13, ang backup na mga makina, bawat munisipyo, ay abutin na lang ng mga 2 o 3 makina. So, ibig sabihin, hindi totoo na bawat presinto, cluster precinct, ay may backup. Kaya talagang yung ibang presinto, pag nasira,
matagal aabutin. Kasi kung galing munisipyo pa yon, dadalhin sa ganitong kaliblib na lugar, talagang aabutin sila ng siyam-siyam. Diba binabalutan pa ng plastic, binabangka, tinatawid ng mga isla. Siyempre kasi talagang kailangan nila alagaan, no? Ngayon. Mga alas 8, alas 9, di nagsimula ng ginanahan na yung Picos machine. So, sabi ni Chairman Sixto Brillantes, kailangan pa rin mag-init. Diesel daw ata ang power source nun eh. isa yun sa isang parang paliwanag nila, kailangan painitin muna yung Picos machine. Dahil bagong machine na siya, tinayos nila, tapos yun, simula na siyang magtanggap ng balota. So pangalawang Picos machine, tinatanggap na yung mga balota. Bumalik kami kasi buong araw kasi yun, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Bumalik kami ng mga 6:30 para bantayan ulit yung pagsasarado ng presinto. Nagbilang naman yung Picos machine. So mga 10 minuto yata yung pagbibilang. Ang bumoto ay mga mahigit 158 na botante. Kumbaga doon sa mock election na yon, ang ina-expect kasi doon, kung simulation yun ng election day, kung 800 yata yung botante doon, dapat 800 din yung buboto. Pero mukhang nagulang na ipaalam doon sa komunidad na may mga 100 kami. Kaya 158 lang halos yung nakaboto. O gayon pa man, binilang yung balota, mga 5 minuto, 10 minuto siguro para magbilang mabilis, no? Tapos naglabas na ito ng election result. Ang naging problema doon nung magpapadala na ng yung resulta, transmission kasi yung makina dapat magpadala siya ng resulta sa munisipyo, tapos sa probinsya, sa Comelec National, tapos sa KBP na servers. So yun yung gagawin ng Picos machine. Sa awa ng inaabot siya ng 1.5 oras para magpadala ng resulta. Na talagang pag kami na nagbabantay nun at pinapanood yung BI, sa isang banda, kumbaga parang naawa na kami dun sa BI kasi kailangan talaga niyang mapagana yung Picos machine kasi buong reputasyon ng mock election nakasalalay dun sa pag-transmit, di ba? So nagsimula siyang hawiin yung mga tao sa pintuan para daw pumasok yung signal, hanggang sa tinabi yung makina doon sa bintana para makasagap ng signal. Gumamit ng unang provider, tapos pinalitan dito, palit ulit. Yun, matapos ang 1.5 oras, nag-transmit siya. Ngayon, isipin natin na nasa Katipunan area lang yun. Inabot siya ng ganun katagal para makapag-transmit. Ngayon, hindi lahat marami pa rin mga lugar sa mga probinsya, yun talagang hirap na makasagap ng mga signal. Paano na yun sa pag-transmit ng mga results. Yun, nakapag-transmit naman. Ang sumunod, binantayan namin kasi mga alas 2 na ng umaga kami umuwi. Binantayan namin yung ang tawag nila manual audit. Manual audit. Ito yung pagkatapos bilangin ng automated, yung mga balota kinuha, binilang manually. Yung resulta yung manual audit, yung Picos machine pala, sobra siya ng isa o 2 boto. Gano'n? Break, ito ba yung yung sinasabi nilang receipt? Opo, yung resibo ko, yung election return yun, So yun yung parang resibo, yung resibong mahaba. Yun po yung resulta ng Picos. Pag kinumpara ko yun doon sa tinaras-taras ng teacher, kulang po yung bilang ng teacher. Sobra po yung bilang ng Picos. May mga kandidato na nabigyan niya ng boto nang hindi para sa kanya. Naku po, ayun na. So yun isang problema. Mamaya, tatanungin ka namin kung anong implikasyon nito doon sa kondukta ng halalan sa darating na Mayo. Samantala, magbe-break muna tayo at sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Professor Bobby Tuason ng Senpec. Patuloy po kayong makinig at makilahok dito sa ating programang Talakayan! Celebrating the Year of Faith this 2013. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita, katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846
totoo, tulong na totoo, payong totoo, makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Muling nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions. At ito si Father Greg Ovejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. Sa nakaraang bahagi ng ating talakayan, pinakwento natin si Rick, bahagi ng Kontradaya at CPU, kung ano ang nakikitang maaaring problema sa proseso ng halalan sa Mayo. Sa bahaging ito ng ating talakayan, sentruhan nga natin ang mga kandidato at kanilang mga partido kasama si Professor Bobby Tuazon ng Senpeg. Magandang gabi, Professor Bobby Tuazon. Magandang gabi naman sa iyo, sa inyong tagapakinig. Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions at si Father Greg Ovejas ng PCPR. Kumusta ka, Professor Bobby? Okay lang. Okay. Dahil bago ang ating programa at first time namin kayo makasama, pwedeng pakipaliwanag po sa amin kung ano itong Senpeg. Yung Senpeg ay Center for People Empowerment and Governance. Ito ay isang policy research and analysis center na gumagawa ng iba't ibang pananaliksik at involved din siya sa publication, sa advocacy, tungkol sa iba't ibang issue, kaugnay ng governance, corruption, election, electoral reform, political parties, at marami pang ibang issue. Kasama na dyan sa peace process. Kami po ay naka-base sa UP Diliman campus. Professor Bobby, sige po. Hindi pa naman dumating ang araw na ito na formal na umpisa ng kampanya para sa pambansang posisyon. Pero napakarami na ang advertisement ng mga kandidato. Anong masasabi mo tungkol dito, Professor? May mga endorsement pa? No. Ano po yung tanong? Sorry. May yung mga anticipated campaign ba, Professor? Di ba may nag-advance campaign na before the formal declaration of the campaign itself, no? Kagaya na ni President, nag-endorse na siya. Anong masasabi mo tungkol dito, Professor? Unang-una, itong election campaign ngayong 2013 ay hindi lang ito tungkol sa halalan, no? Ito rin ngayon ay tungkol sa namumuo at ilulunsad na isa pang kampanya, hiwalay na kampanya, no? Ito yung anti-political dynasty movement, no? Na kasabay dito sa election campaign. Katunayan, kanina lamang nasa isang probinsya ko at sa isang regional summit tungkol sa itong anti-political dynasty. Ang inyong mga lingkod ay pinanyayahan para magsalita at sinabi ko nga sa mga tagapakinig doon na ito ay magandang panahon, tamang panahon para ilunsad din itong anti-political dynasty movement. Yes, Professor Bobby, pero ang ikayatin yung mga botante, lalo yung mga kabataan na ikampanya na wag nang iboto yung mga traditional na mga politicians na matagal nang lumamayag pag nagahari sa gobyerno at sila yung humahawak sa gobyerno. We'll go into that, Professor Bobby, pero ang una nga naming tanong meron bang pananagutan ng Pangulo na siya mismo ay nangunguna doon sa pagpapakilala ng mga kandidato ng Team Pinoy? Hindi ba early campaigning ito, Professor Bobby Tuazon? Well, nakita natin sa media, sa dyaryo at sa television
at saka sa mga commercial ads, no? Na yung kasalukuyan na kung Pangulo ay nag-endorse at nangangampanya para doon sa mga senatorial candidates ng kanilang coalition. Kasama dyan yung LP, Nationalist Party, NPC at iba pang ibuan. No? Nasa sa yan dahil malinaw na na campaigning, no, premature campaigning na mismo yung COMELEC nagsiladanan noon pa na pinagbabal yung mga ganitong mga kampanya. Definitely, mayroong patayan para mag-file no, ng legal charges for violating the election law. Pero mas malala kung ang itong panahon ng kampanya, mas malala na ang mismong kabangyaman ng gobyerno, yung pera ng gobyerno, yung pondo nito ay gagamitin para sa tiyakin yung pagkapanalo ng mga kandidato ng administrasyon. Yan ang mas malalang kaso at yan ay subject sa legal case o violation. Yes, dapat nating bantayan. Professor Bobby, balikan natin yung inumpisahan nyo kaninang sabihin na napakarami dito sa mga nangungunang kandidato ayon sa surveys, mga anak, kapatid, asawa ng mga nakaupo ng senador. On the other hand, Father Greg, may kampanya against anti-dynasty. Oo. Anong panawagan ng Senpec dito, Professor Bobby? Ang Senpec ay nagbibigay ng informasyon, gumagampan ito bilang isang resource group, no? Doon sa mga organisasyon, sa mga people's organizations, mga political parties na nag-o-organisa ng iba't ibang symposium, forum at mga konferensya kaugnay ng mga election issues, no? Kabilang na dito yung political dynasty, no? So kung ako ang tatanungin, definitely ang perpetuation ng political dynasty sa ating bansa ay hindi na dapat patagalin pa at manila naman nakasaad sa sariling batas, no, na bawal na ang political dynasty pero sa loob ng 25 years yung Kongreso naman ay hindi pa talaga isang enabling law o pinapatay yung mga bills, no, na ipinafile para magkaroon ng isang legislation, may batas itong constitutional law na pinagbabawal ng political dynasties. So magandang pagkakataon na itong election campaign, no, para maipalaganap yung ganitong issues sa mga butante. So, Professor Bobby, does it mean na nandyan na yan, matagal na yan, do we have to tolerate na lang? I mean, ganon ba yan? Because it had been existing before, now it is still there, there's nothing to do. Hanggang dito na lang tayo, Prof. Well, nakita natin na talagang hindi naman ginagampanan ng Kongreso yung kanyang legislative mandate, no? At syempre, hindi naman natin maasahan yung Kongreso. Ibig sabihin yung mayorya ng mga miyembro ng Kongreso na sila mismo ay galing sa mga political dynasties na makapag-file at maipasa yung isang legislation. Kasama na dyan syempre yung Senado, no? So wala tayong maasahan. Meron din ilang mga kaso na sinampanan sa Korte Suprema, mandamos, restraining order laban sa politika. Dito sa 3 o 4 kaso na sinampan sa Korte Suprema ay iisa na lang yung naiwan. Ito yung kaso na tungkol sa mandamos ng grupo ng dating Vice President Cristo Tingona. Ang palagay ko, yung issue ng political dynasty, hindi lang isang constitutional issue, ito rin ay isang political issue. At dumarami yung bilang ng mga mamamayan, na yung mga kabataan estudyante, na naging mulat dito sa issue na ito at madaling
sinasabi, nasa kamay ng mamayan Pilipino, no? Ang mamayan naman, tayo naman yung may sovereign will, no? Para itigil na itong political dynasty. Dahil sa Kongreso, wala tayong naasahan eh. Ewan ko lang sa Korte Suprema. So, nasa tayo ng mamayan, no? At yan naman ay isang constitutional act ng mga tao para itulak na maisabuhay itong nasa mismo provision ng Constitution. Dahil una sinasabi doon sa malinaw naman, no? Sinasabi ng mga report ng mga statistika na may direksyang may konkretong ugnayan ng political dynasty sa kahirapan ng bansa. Sabihin, sinasabi mismo ng ilang mga ekonomista ng gobyerno, no, na ang political dynasty kung saan ang probinsya na may mahirap, nandyan yung paghahari ng mga political dynasties, no? At kawalumpong probinsya ng ating bansa, 94% of that, so mga 73 provinces, or at least 73 provinces out of 80 provinces ay may political dynasties. Okay. Professor Bobby Tuason ng Senpeg, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ngayong gabi nito. Maraming salamat po. Ang ating po narinig ay ang Executive Director ng Center for People's Empowerment in Government o Senpeg, si Professor Bobby Tuason ng University of the Philippines sa Diliman. Mag-break muna tayo, Father Greg. Pag-limi-limian muna natin na sinabi ni Professor, mabigat yun Merong empirical data na nagsasabi kung saan ang mga probinsyang pinakamahihirap, political dynasty ang mga nakaluklok na kanilang pinuno. Pero na-notice ko din dito sa Metro Manila, Raymond, kahit konsihal, yung mga sa barangay, dynasty din. No. Dynasty din. Dahil malaki ang income dito. Pero ang tao ba, masasabi natin, lahat mayaman. Kahit dito sa Metro Manila. We have our answers right before our eyes. Anyway. Yan. Magbe-break po muna kami at sa ating babalikan natin si Ginoong Rick Bahagi. Tatanungin natin kung anong implikasyon nitong mga maliliit na kaguluhan. Yung maliit ba yun? Maliit ba nating matatawag na kanilang naobserbahan sa mga elections ng COMELEC. At gayon din, kung ano ang dapat nating bantayan at dapat nating gawin simula ngayong araw nito hanggang sa darating na halalan sa Mayo 2013. Patuloy kayong makinig at makilahok dito sa ating programang Talakayan! Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 17. Kaisa ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 Radyo Totoo, sa pagdiriwang ng Year of Faith mula October 11, 2012 hanggang November 24, 2013. Dala Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Koda Productions. At ito si Father Greg Obejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Kanina, halos hindi ako matunawan dun sa mga sinasabi kanina ni Professor Bobby Tuason. Ngayon, kanina pinapakwento natin si Ginoong Rick Bahagi ng Kontradaya at ng Computer Professionals Union. Tanong ngayon natin anong implikasyon nun, Rick, kung sakali mang hindi pa handa o may problema doon sa mga makina? Ayun, ang isa pong implikasyon nun, una kitang-kita natin na hindi pa talaga handa yung COMELEC dito sa automated election ulit sa 2013. Ang kailangan natin singilin sa kanila, meron silang 3 taon
para ayusin itong mga ito, no? Pero mukhang iba ang pinagkaabalahan nila. Ngayon ang nangyayari tuloy parang pinipwersa tayo natanggapin na okay lang itong mga ito, at ang termino pang ginagamit nila, mga simple glitches lang daw itong mga ito. Ang sa kontradaya kasi hindi pwedeng may isa o dalawang boto na napupunta sa iba na hindi naman para sa kanila. Kaya dapat itong mga makinang ito siguruhin na maayos sila bago sila i-deploy. Pero yun nga, mukhang magkukulang sila sa oras dyan na para paghandaan yan. Kaya dapat double effort sila, no? Pero ang nakakapagtaka talaga, yun nga, 3 taon silang walang ginawa. Idagdag pa, maliban dito sa mga simple glitches na tinatawag nila, na hindi ito mga simple mga glitches, yung buong proseso ng halala natin, ang nangyari parang foreign company na yun nagpatakbo, kasi itong buong teknolohiya na ginagamit natin, itong mga PCOS machine na ito, itong mga makina sa mga municipal canvassing, yung software na nagpapatakbo dito, lahat ng mga ito pag-aari ng Smartmatic. Binili natin, hindi natin alam kung paano gumagana, walang review. Diba merong dating COMELEC commissioner doesn't agree, napilin pa. Oo, si Gas Lagman, si Commissioner Lagman. Talagang dahil naintindihan niya yung sistema, critical siya na dapat ang gumawa ng mga sistemang ito ay itong mga tayo na lang, na mga Pilipino na mga kumpanya. Tapos siguraduhin na nare-review itong mga programa na ginagamit dito at maayos yung paghahanda. Magkano nga ang binabayaran? Ang bili kasi natin dito nung nakaraan, parang 7.2 billion, tapos binili ulit natin ng buo. Kasi nung una nirentahan lang natin. Rental lang. Tapos binili natin siya sa 1.4 billion yata. So lahat ng mga makina ngayon, pesos o dollars? Pesos. Sa ganung halaga makakapag-develop na kaya tayo ng software. Kaya na yun. Makakagawa na tayo ng ganun. Oo. Rick, yung 'di ba may mga tinanggal noon yung ultraviolet scanner, yung ang malaki pong mga problema talaga dito. Una, dahil nawala na yung mga internal na mga safeguards, kumbaga. Na dapat yung internal safeguards. No? Yung mula dun sa masiguro na yung botante, tama yung pagbasa ng balota, sa simpleng resibo siguro, na ma-verify mo kung ano yung binoto mo. Pero hindi yung PCOS machine, sasabihin lang sa'yo, congratulations. Yung receipt, tinanggal yun, So at wala saka yung light. So, bumili sila ng mga ultraviolet lamps daw para ma-detect kung peke yung balota mo, pero hindi naman alam nung teacher kung paano gamitin yun. Diba? Napakamahal nung ballot secrecy folder. Kumbaga punong-puno talaga nung anomalya itong sinasabi ni Chairman Sixto Brillantes, we have more or less 3 more months. Kaya pa raw kumpunuhin kung ano man ng aberya na lumabas doon sa mock elections. Ang isang panawagan actually natin sa COMELEC, magkaroon ulit sila ng mock election. So kung Marso man yan o Abril, tingnan natin kung talagang maayos nila yan. Tapos pag hindi yan maayos, malaki ang sisingilin sa kanila ng mamamayan. Kasi ang ginagawa ay parang pinaglalaruan lang yung mga boto natin, samantalang ang pinagpipilian natin dito kung sino yung magiging senador ulit na mag-i-implement ng mga batas o gagawa ng mga batas para sa kagalingan sana ng mamamayan. Governor, congressman. Kaya nga sabi ko, yung mga obispo, then they are asking for trustworthiness of this election. Can we trust this election? Can we trust this machine? Can we assure of pero ang sinasabi sabi na nga ni Rick kanina, Father Greg, yung hindi binoto, dinagdagan ng boto ng makina. So hindi na dagdag bawas, dagdag na lang. Yun ang tawag dito. Ngayon, ito mahalagang sa tingin ko, Father Greg, tingin ko dapat nating tanungin at sagutin this early, 3 months before the elections. Sino ba ang nakikinabang sa ganitong medyo magulo na paghahanda at malamang magulo ring kondukta ng elections? Kumbaga dapat makita din natin na yung eleksyon, pag pinansin mo talaga yung mga kandidato diyan, kung sino yung mga dati ng mga nakaupo o kaya nawala sa posisyon, pinalitan ng iba, pero pare-pareho sila na may kaya, mayayaman, malalaking pamilya, lupa, kamag-anak nila. Sila talaga yung mga nandyan na mga nagkakandidato. Kumbaga yung mamamayan, pinipilit ngayon na pumili sa mga ganito, na yung mga choices mo naman parang hindi naman niya dadalhin yung interest ng karaniwang mamamayan. Tapos idagdag mo pa na meron kang isang sistema ng eleksyon automated na kung saan pwede nila talaga nilang magamit, no, para sa pakinabang nung kung sino mang group
ng mga mayayaman na ito. So sa esensya, parang ang nakikinabang lang talaga, itong mga may kaya, mayayaman, doon sa buong proseso ng eleksyon. Yung mamamayan, parang nagagamit lang tayo na, sige, lesser evil na lang ang piliin natin. So, Rick, let's say for example, going back to the old model, yung manual. Ang problema po natin sa batas kasi dahil automated na, hindi talaga. Hindi na, sinabi naman yun ni Chairman Brillantes na although medyo napikon siya nung anong medyo ka dyan? Kasi you have to respect the ballot, even one ballot that is denied. I mean, tama po yun. So, hindi na makakabalik doon sa automated election. Maliban sa kung yung Kongreso ay gagawa ulit siya ng batas para ayusin niya yan. And we don't have the time, wala siyang panahon para gawin yun. Kaya ang isang panawagan talaga natin sa kontradaya, maliban sa maging responsibility nung voter na bumoto, kailangan bantayan niya. Kung ano man yung pwede pang bantayan doon sa automated election, kailangan mag-participate tayo, bantayan, idokumento kung ano yung makikita nating lahat na errors, pandaraya dyan sa pagkatapos o kaya during the election. Tapos itong mga dokumentasyon natin, itong pagsasama-sama natin, kailangan mag-translate ito pagkatapos ng election para sa mas maayos na sistema ng pagboto, ng halalan, kung kailangan na yung sa mga political dynasties, yung mga ganun, kailangan yung mamamayan, dahil wala tayong maasahan na ayusin talaga nila halos yung automated election, kailangan pagtulong-tulungan natin na magkaroon tayo ng mga dokumento na magpapatunay talaga na wala talaga tayong hindi maayos itong automated election. Huling maiksing mensahe ng kontradaya sa ating mga kapanalig dito sa darating na eleksyon. Ano ang inyong panawagan? Sa nanawagan po kami para sa mga kasama nating botante, na kung yung 2010 ay pwede natin sabihin na yung first time na pagboto natin ay nagtiyaga tayo na pumila, bumoto, ganun ulit yung ating madadanasan ngayong 2013 na botohan. So mahabang pila ulit, pasensya. Pero yun nga, ito na rin yung pagkakataon natin. Kung merong mga ilang kandidato na maayos, progresibo, pwede naman nating piliin yung mga iyan, para maging pangkontra natin doon sa mga kasalukuyan ng nakaupo. Tapos, dito sa automated election, kailangan talaga nating pagtulong-tulungan na singilin yung COMELEC. Maging transparent siya sa kanyang preparations at aminin niya kung ano talaga ang kasalukuyang status ngayon, kaya ba na maging credible, accurate, transparent, peaceful itong election. So nasa kanila po yan kung paano nila sasagutin yung mga yan sa COMELEC. Ginoong Rick Bahage, Executive Director ng Computer Professionals Union at tagapagsalita ng Kontradaya. Maraming salamat sa pagpapaunlak at pagsama dito sa ating talakayan. Mabuhay kayo at mag-ingat tayo sa darating na elections. Father Greg, kanina ginausap natin si Professor Bobby Tuaso ng Senpec at ganun din kinuwento niya na itong halalan na ito ay dapat marunong tayong mamili. Isa sa mga issue na binanggit niya yung dapat hindi na tayo pumayag doon sa mga dinastiya. Mga dynasty. Oo. Political dynasty. Oo, yung Team Pinoy Coalition at gayon din yung una. Puro miyembro ng dynasty yan o mga dati na nakaupo. Merong mga alternatibo. Kaso lang hindi natin wala na tayong oras na mapag-uusapan dito. Si Rick naman sinabi niya kailangan bantayan natin yung proseso. Hindi ang tingin ko ang hanap talaga natin pagkatapos itong eleksyon nito, dapat naman magbago na ang ating gobyerno at magbago na rin ang ating lipunan. Anong inyong masasabi? I'm very hopeful sana we can change, mababago yan. Siguro kung ang lahat ng mamamayan, they have to work in solidarity, they have to work together to really change the way they run the administration ng puno ng mga political dynasty, Raymond.
No? We want to be kind with our words, with how we describe yung ating gobyerno, yung ating kondukta ng elections, pero minsan tinetest din ng ating human kindness and patience. Father Greg, mabuting ikaw na magsalita, pero bago yung huling mensahe, kung bakit responsibilidad natin bilang mamamayan at mananampalataya itong darating na election ito. Ito si Kapanalig Marvin, meron siyang mensahe. Magandang gabi, Father Greg at Raymond. Nakatune in po kami. Ihalan natin ang mga kandidato na may karanasan na sa pagtulong gaya na sa serbisyong pang-edukasyon, libreng check-up sa ospital, at mag-produce ng maraming trabaho sa mamamayan. Muli, galing ito kay Kapanalig Marvin ng Tondo. Sa mga nagpapadala po ng kanilang prayer intentions, nililista po ng aming kasama si Noel ang inyong mga kahilingan. Si Father Greg po ang tutugon sa inyo pong mga kahilingan. Ngayon, Father Greg, bakit bilang mamamayan at mananampalataya kailangan nating pagmalasakitan itong darating na halalan? Dapat lang, Raymond, dahil sa ang buhay pananampalataya hindi naman isolated sa buhay politiko o buhay pang-araw-araw, no? At dapat natin malaman sa lahat ng mga kapanalig, lahat ng mga Kristiyano, na minsan ang dahilan dito ay tinitingnan kasi natin yung mga improvements na nagawa ng mga government, parang utang na loob. Obligasyon yan nila eh. Yung sense of you owe something. Na iyon ay i-insist sa campaign ngayon. Na sana malaman ng lahat ng mga kapanalig, mga mamayan, na tungkulin yan ng government na ibigay ang health, water, pabahay, education, wages, tungkulin yan nila. At hindi na tingnan ng mga mamayan na utang na loob na parang recipient tayo ng charity nila. Hindi dapat ganon. At kung kulang yan, dapat singilin sila kung saan na yan, na sila ay itinalaga sa posisyon na yan para itong mga pangangailangan ng bayan ay matugunan lahat ng tao. And the part sa Christian aspect, the faith aspect ng dapat magiging totoo na tayo bilang Kristiyano. We have to be truthful and honest Christian. Do away with this dynasty kasi ito lang ang nagpapahirap sa ating mga, hindi lamang sa ating mga kapatid, lalo ng mga mahihirap. Good for those who are working or are receiving wages or salary. Pero ang effect kasi nito, minsan ang pananampalataya natin na sa loob lamang ng simbahan, hindi tayo tumitingin na kapigiliran sa mga squatters area. Hindi natin maramdaman yung hiyaw ng mga mahihirap, yung mga walang trabaho, yung mga nagugutom, no? Na dapat makiisa tayo sa kanila. At isang pagkakataon itong darating na halalan. Ako, wala akong iboboto na kabahagi ng mga namamayagpag at mga namumunong miyembro ng dynasty. Ako maghahanap ako ng mga alternatibo. Iba naman. Oo. Kasi ako, Father Greg, magmi-midlife na. Wala akong nakikitang pagbabago eh. Kayo ba? Ako, kung talagang, alam mo, Raymond, binasa ko yung mga statement ng bishop, puno-puno tayo ng social teaching about good governance, mga corruption, mga how to do away with fraudulent election. Pero parang hanggang statement na hindi sa mga puso ng bawat Kristiyano. I think we have to have a discernment group talaga. Ang bawat parish magkaroon ng discernment group, hindi lamang mag-interest hanggang kung kailan na susunod na piyesta, din susunod na Pasko, yung susunod na Bingo. Holy Week o pabingo, pero at saka siguro
mga aktibidades. Pero importante itong discernment group na i-create sana at pag-aralan yung mga documents na binigay ng mga obispo. Ang dami kaya. Napakahalaga. At yan ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod na pagkakataon. Paano ba natin ito hahawakan ng pagkakataon ng eleksyon na makapag-introduce tayo ng mga pagbabago sa pamamagitan ng tamang pagpili at pakikilahok para sa pagkakaroon ng honest, peaceful, truthful election. Yan. At sumayin yung isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Maraming salamat sa iyo, Kapanalig, sa pakikinig at pagsali sa ating talakayan. Muli po tayo magkakasama sa susunod na Martes, ika-19 ng Pebrero, ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radio Veritas 846 kHz, Radio Totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang talakayan at sumainyo ang katotohanan! Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan.